Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJB ng Barangay Inspiring Stories. At ito ang ating kwento. Maliit pa lang si Olivia, talagang dama niya na ang pagmamalasakit sa kanya ng mga magulang. Tinataguyod siya ng mga ito kahit na mahirap lamang ang kanilang buhay. Magbuhat ng magkaroon ng karamdaman ng ama't ina, kahit sa murang edad, nagtrabaho na siya ng maaga. Namasukan siya nakasambahay sa isang malaking tahanan sa edad na 13 anyos. All around siya roon at dahil konti lang naman ang miyembro ng pamilya roon, siya lang ang mag-isang katulong roon. Napapagalitan siya ng matandang amo niya na si Ma'am Flor kapag siya ay babagal-bagal. Gusto kasi nito na bago palang sumapit ang dilim, dapat ay tapos na siya sa kanyang ginagawa at pagluluto na lamang ang aatupagin. Magdadalawang taon na siya dito na puro ganun na lang ang nararanasan. Kaya niya namang gawin iyon, pero minsan, sa labis na pagod ay medyo sumusuko na ang kanyang katawan. Pero tinitiis niya na lamang ito kaysa naman sa mawalan ng pagkakakitaan. Isang araw nga, nang masunog niya ang duster ni Ma'am Flor, ay talaga namang sinabunan siya nito. Tatanga-tanga ka talaga? Wala ka bang mga mata? Bakit mo sinunog yung bata ka, ha? Galit nitong sambit sa kanya. Ma'am Flor, nakita ko kasi na nagugutom na yung mga alaga niyong aso, isda at pagong, kaya pinakain ko muna sila, ma'am. Hindi ko naman po akalain na babagsak po yung plancha at rerekta sa damit niyo. Paliwanag ni Olivia. Ha? Nangangatwiran ka pa? Talaga namang tanga ka eh. Kung tinatapos mo munang pagpaplansya bago sila pakainin, hindi sana magkakaganito. Sa oras na ulitin mo pa to, papakainin talaga kita ng maraming bagoong at hindi mo yun magugustuhan. Pagbabanta pa nito sa kanya. At para hindi na ito sobra pang magalit, hindi na lamang siya nangatwiran. Kahit na ang totoo ay may maipapaliwanag naman siya rito. Ang sabi kasi sa kanya ng matanda noon, kapag nagutom na ang mga alaga, pakainin na ito agad at wag nang papatagalin pa dahil papagalitan siya nito. Hindi niya alam kung nag-uulyanin na ba si Ma'am Flor, basta ay naguguluhan siya kung ano ba ang dapat niyang gawin. Opo, ma'am. Sorry po, hindi na po talaga mauulit. Sambit niya rito. Abay, dapat lang, dahil gagawin ko talaga sa'yo yun. Bueno, magpatuloy ka na sa ginagawa mo at ayusin mo yung mga nakatoka sa'yo, ha? Mariing wika ni Ma'am Flor. Tinalikuran na rin siya nito. Kaya naman nagpatuloy na siya sa trabaho. Kailangan ay matapos na rin ito dahil mamaya ay magluluto pa siya. Mabuti na lamang ay nakahabol siya sa oras ng pagluluto, kung kaya't hindi siya napagalitan ni Ma'am Flor. Katunayan nga niyan, yung anak na babae ni Ma'am Flor at yung asawa nito ang kanyang tunay na mga amo. Pero dahil nagpaalam ang mga ito, kailan lang napupunta sila sa ibang bansa para magbakasyon, kaya silang dalawa na lang ng matanda ang magkasama sa isang bubong. Mababait naman ang mag-asawa, pati na rin ang mga anak nito. Tanging si Ma'am Flor lamang ang may tagilidang pag-uugali. Ani mo hindi nito nauunawaan ang pagiging isang kasambahay. Palibhasa, mukhang matapobre na talaga ito noon pa man, kaya naman gano'n ang ugali. Huminto na si Olivia sa pag-aaral, magbuhat ng magkasakit ang ama't ina. Hindi niya na lamang kinukwento sa mga ito ang mga nararanasan sa kamay ni Ma'am Flor. Lalo na't naniniwala siya na baka ito pa ang mas magpapalala ng husto sa sakit ng mga ito. Sinasabi niya na lang na mabait rin ng matanda, pero sa kabila ng pagsisinungaling ni Olivia, hindi niya maitago-tago ito sa ina nang magkaharap sila. Kahit masasaya yung kinukwento mo sa amin ng papa mo, anak, hindi naman maitago sa mga mata mo ang totoo. Anak, sabihin mo na sa amin. Wika ni Aling Susan. Ma, wala naman po akong dapat na aminin eh. Tugon ni Olivia. Anong wala? Kitang-kita talaga sa mukha mo. Anak, hindi kita pinalaking sinungaling ah. Tumalikod na lamang si Olivia. Nagtaka si Aling Susan. Kaya parang sinabi niya na din na totoo ang hinala nito. Na may hindi magandang nangyayari. Hindi naman niya magawang lapitan ng anak para ito'y kumprontahin. Kaya naman ang tanging nagawa na lamang niya ay ang ibulong sa sarili ang kaligtasan nito sa araw-araw. Maging ang asawa niya na si Mang Pedro ay di rin iyon magawa. Pareho na kasi silang paralisado. Samantala, nagpatuloy pa rin si Olivia sa paninilbihan sa kabila ng lahat. Pero bigla siyang nakagawa ng isang napakalaking pagkakamali kay Ma'am Flor. Paano ba naman kasi? Nang nagwa-water change siya, ay di niya sinasadya na biglang tumalon ng isang isda.
Lumusot ito sa butas ng kanal. Napasapo na lamang sa noo si Olivia dahil may kamahalan iyon. At iyon pa naman ang pinakapaboritong alaga ni Ma'am Flor. Dahil dito, nang matapos na siyang makapagpalit ng tubig, hinanap sa kanya ng matanda ang isda na iyon. Hindi ba't kapapalit mo pa lang ng tubig sa aquarium? Abay, nasa na si Potpot? Wika ni Ma'am Flor. Ang tinutukoy niya ay ang isda na nawawala. Saglit na hindi nakasagot si Olivia. Nanginginig siya at kinakabahan. Ma'am? Oh, may pamamam ka pa dyan. Nasaan na nga si Potpot? Kasi po ma'am, yung isda nyo ay biglang lumundag kaya po na-shoot sa kanal. Tuloy-tuloy na po siyang inagos ng tubig. Nang matapos niyang makapagpaliwanag, makikita ang pinandidilatan siya nito ng mata. Nanginginig ang bibig at tila umuusok ang mga tenga. Galit na galit talaga ito sa kanya. Ano? Hindi! Hindi yun pa pwede! Mas mahal pa yun sa buhay mo, no? Dahil dyan, paparusahan kitang bata ka. Wika nito at hinila siya nito patungong kusina sa pamamagitan ng pagpingot sa kanya. Sobra siyang nasasaktan at halos mapulit na ang kanyang tenga. Hindi niya maiwasan ng umiyak at ng magmakaawa dito. Ilang sandali pa, pinaupo siya nito sa silya. Binigyan siya nito ng kanin na mukhang hindi niya mauubos at ang ulam ay isang katerbang bagoong. Ubusin mo ang bata ka! Sa oras na hindi mo yan maubos, dadagdagan ko pa yan. Mariing utos sa kanya ng matanda. Habang kinakain ni Olivia ang ibinigay ng matanda, dito siya napapaisip na malakas pa pala ang pangangatawan ni Ma'am Flor. Nakuha pa nga siya nitong hilahin patungo sa kinaroroonan niya para kumain. Pero napapailing na lamang ang dalagita. Kahit ayaw niya yung kinakain niya, ay minarapat niya na lang itong ubusin para hindi na ito dagdagan pa. Nanunuot pa nga sa kanyang dila hanggang sa lalamunan ang alat ng bagoong. Parang gusto niya itong isuka matapos niyang lulunin. Pero nang makita niya na binabantayan siya ng matanda, nagpapabalik-balik ito habang may hawak na pamalo kaya pinipilit niya na lang nalunukin. Nang makita siya ng matanda na patuloy lang sa pagkain ay napangisi ito. Dapat lang naubusin mo yan. Mabuti nga yan lang yung parusa ko sa'yo eh. Dahil alam mo ba, na yan talaga yung parusa ko sa mga naunang kasambahay. Pinapakain ko ng maraming kanin at bagoong. Dinadagdagan ko kapag hindi nila nauubos. Naku, mandidiri ka kung saan nanggaling yung bagoong na yan. Rejected product kasi yan. Ang sabi ng may-ari, nadapuan na raw yan ng mga ipis, palaka at daga. Pero ang sabi ko ay bibilhin ko na lang dahil may gagawin ako. Kaya yun, ibinote pa ng may-ari yung patapon ng bagoong na yan. Wika ng matanda. Nang marinig iyon ni Olivia, tumutulo ang luha niya habang inuubos yun. Oo at nandidiri siya, pero kailangan niya talagang ubusin yun. Nangangako na lamang siya sa sarili na hindi na lang gagawa uli ng kamalian para maiwasan na ang gantong klase ng pagpaparusa. Nakahinga na lamang siya ng maluwag nang maubos niya yun. Ipinagbunot pa siya sa sahig ng matanda kahit namimintog pa sa kabusugan ng kanyang tiyan. Kaya talagang nanakitang sikmura niya. Nang makauwi na siya sa kanila dahil tapos na ang kanyang trabaho, doon niya lang naalala yung mga sinabi ni Ma'am Flor kung gaano kadumi ang bagoong na yun. Nagtungo siya sa CR. Sinundot niya ng daliri ang kanyang lalamunan at siya ay napasuka. Nangangamba rin kasi siya na baka kontaminado na ng sakit ang bagoong na yun. Lalo pat nabanggit ng matanda ang tungkol sa marurumong insekto at hayop. Uso na rin kasi ang leptospirosis. Ang ganoong sakit ay hindi lamang nakukuha sa tubig baha, kundi pati na rin sa pagkain na posibleng naiihian ng daga. Kaya naman sa loob ng isang linggo, binantayan niya ang sarili. Kung mararamdaman ba niya ang sintomas ng pagkakaroon ng leptospirosis, at sa kabutihang palad naman, lumipas na ang linggo. Wala naman siyang naramdamang kakaiba sa katawan. Kahit lagnat ay wala. Siguro ay marumi lamang ang bagoong na yon, pero wala namang dalang sakit. Kaya nag-iingat na lamang siya na hindi makagawa ng mali kay Ma'am Flor, para maiwasan na niya ang mga ganoong senaryo. Samantala, noong araw na yon ay bumalik na ang totoong mga amo ni Olivia. Dahil dito, hindi na siya nagagawa ng di maganda ng matanda. Kaya lihim na lamang siya na natatawa. Ayaw niya namang sabihin na nagpapanggap lamang ito. Sino ba naman siya upang sabihin iyon at baka hindi pa maniwala ang mga ito. Natanong pa nga siya ni Ma'am Sachi kung bakit nawawala ang isda na paborito ng kanyang ina. Kaya naman syempre, sinabi na lamang ni Olivia ang totoo. Ako po yung may kasalanan, ma'am. Habang nagpapalit po ako ng tubig sa aquarium, bigla pong lumundag ang isda at nashoot sa butas ng kanal. Napangiti na lamang si Ma'am Sachi dahil sa kanyang reaksyon. Oh,
Bakit ka nanginginig sa takot dyan? Hindi naman ako magagalit, Olivia. Kasalanan naman yun ng isda eh. Pero sayang rin yun ah. Alam mo, mahilig sa arwana si Mama. Kasi nirigalo pa yun ni Papa 9 years ago bago siya mawala. Abay buti hindi nagalit sa'yo si Mama, Olivia. Pinagalitan ka ba niya? Nakita niya na tumingin sa kanya ng masama si Ma'am Flor na nakapwesto sa sulok. Mabilis naman siyang napailing sa katanungan ng babae. Hindi po, Ma'am. Bait naman po si Ma'am Flor eh. Naiintindihan niya po yun. Kasing bait niya po si Ma'am Flor. Natawa na lamang sa kanya si Ma'am Sachinya. Maya-maya pa, niyaya pa siya nito na kumain ng masasarap na pagkain na pasalubong sa kanya. Kaya naman dito siya napaisip na talagang malayo ang agwat ng kabaitan nito kumpara kay Ma'am Flor. Pagkatapos ng trabaho niya sa araw na yon, sinahuran pa siya ni Ma'am Sachi. Dapat nga ay sa katapusan pa yon, pero in advance na nito. Tamang-tama naman dahil mabibilhan niya na ulit ng panibagong mga gamot ang ama't ina. Bago pa siya makalabas sa gate, bigla siyang hinarang ni Ma'am Flor habang nagsasabing, "Tama yung ginawa mo, Iha. Nang sa gayon ay di na kita papakainin ng bagoong sa susunod." Humahagik-hik na pahiyag nito habang marahang hinahaplos-haplos ang kanyang mukha. Nagpaalam naman siya ng maayos dito. "Sige po, Ma'am Flor. Uwi na po ako sa amin. Sige na, mag-iingat kang hayop ka." Kaya ang ginawa na lamang ni Olivia ay wag na lamang intindihin ang sinabi ng matanda. Hindi naman kasi siya balat sibuyas. Nagpunta na rin ng grocery si Olivia para bumili ng pangangailangan ng kanyang pamilya, gaya ng grocery item at mga diaper nito. Hindi niya kasi masyadong naaasikaso ang mga magulang kapag siya ay mayroong pasok. Kaya doon na lamang ang mga ito sa diaper inilalabas ang mga dapat ilabas. Parehas kasing na-stroke ang mga ito. Hindi niya nga alam kung nagkataon lamang ba yun. Dahil magkasunod ng dalawa na nagkaroon ng karamdaman. Kaya nga kahit gustong-gusto niyang magpatuloy sa pag-aaral ay hindi niya magawa. Paano siya makakapagpatuloy? Wala na nga silang makain. At kinakailangan talaga na kumayod siya upang may pambili ng gamot ng ama't ina. Isang araw, wala na ulit ang tunay niyang mga amo sa malaking bahay. Kaya naman nagre-reyna-reynahan na muli si Ma'am Flor at inutusan ng pagkarami-raming trabaho si Olivia. Tila hinihintay talaga nitong siya ay magkamali kapag napagod na siya. At hindi nga nagkamali ang matanda sapagkat nakagawa na naman ang mali si Olivia. Nangyari iyon nang may iutos sa kanya na bilhin sa palengke. Paano ba naman? Nagpapabili ito ng pugita. Kaya naman iyon ang binili niya. Pero ang sabi nito pagbalik niya ay pusit ang pinapabili. Hindi niya nga alam kung nag-uulyanin lamang ba ito o sinasadya na lamang ang pangyayari na yun. Matagal-tagal na kasi siyang hindi nagkakamali. Kaya ito, nananadya na lamang para lamang muli siyang pakainin ng bagoong. Gaya nga ng dati, pinakain siya nito kahit na hindi niya ito gusto. Halos gusto niyang isuka ang mga pinaglalaman niya ng sikmura. Pero dahil nakabantay sa kanyang matanda, pinipilit niya na lamang itong lunukin. Sa bawat lunok niya ay nangingilabot siya sa panidiri. Naisip niya kasi ang sinabi nito tungkol sa ipis, daga at palaka. Ang lahat kasi ng nabanggit niyang iyon ay kinakatakutan niya. Sino ba naman ang hindi manidiri roon? Nang matapos niyang kumain ay natawa sa kanya ang matanda. Mabuti naman at naubos mo yung pagkain na galing sa maruming mga hayop na dumapo. Napaiyak na lamang si Olivia. Labis siyang naaawa sa sarili. Paano ba naman? Dahil sa kagustuhan pa rin niyang magtrabaho ay nananatili pa rin siya dito. Kahit na hindi na maganda ang trato sa kanya ng matanda. Alam niya naman kasi na wala nang tatanggap sa kanya na iba pa. Lalo't bata pa lang siya. Nagpapasalamat nga siya dahil tinanggap pa rin siya ni Ma'am Sachi kahit na 13 anyos pa lamang siya. Ang problema niya lang talaga ay ang mama nito na parang demonyo. Matatanggap niya sana kung pagkakamali niya lamang. Pero ngayon kasi, halatado nang sinasadya lamang ng matanda. "Oh, anong iniiyak-iyak mo dyan? Bawal ang katramahan ha? Ano nang gagawin mo ngayon pagkatapos mong kumain?" Pinunasan na ni Olivia ang mga luha. "Magbubunot po ng bao sa sahig mula sa first floor hanggang sa third floor." "Magaling. Tinatandaan mo talaga. Kaya ano pang tinutunga-tunga mo dyan? Tumayo ka na dyan at magtrabaho na." "Opo, ma'am. Ito na po. Tatayo na." Napipilitan na tugon niya dahil batid niyang sasakit na naman ang kanyang tiyan. Nanggaling kasi siya sa pagkabusog, tapos magbubunot pa. "Sige na, magtrabaho ka na. Bago pa magbago ang isip ko, at baka pakainin kita ulit ng maruming bagoong."
Agad na nga siyang nagtrabaho. Siyempre, inuna muna niya ang unang palapag. Pero nakakapagod rin iyon dahil binubuno ng 1 oras ang bawat floor bago matapos. Lalagyan pa niya ito ng floor wax. Natapos niya naman ang unang palapag pero pagdating sa second floor ay nakalahati lamang niya. Paano ba naman ay biglang sumakit ang tiyan niya at maya-maya pa'y bigla siyang nakadama ng pagkahilo at pagkuway na wala ng malay tao. Nagising na lamang siya na nasa isang kwarto na siya. Nakahiga sa malambot na kama at nakatunghay sa kanyang matanda. Ano pong nangyari, ma'am? Inosente niyang tanong rito. Nahimatay ka dahil sa pagod. Nandito ka sa kwarto ko. Kaya naman dito na naalala ni Olivia ang lahat. Napamulagat siya at napabalikwas ng bangon. Naku po, hindi ko pa po natatapos yung second floor. Ganun rin po yung third floor. Bigla na lamang natawa sa kanyang matanda. Tatapusin mo pa ba yun ng ganitong oras? 7:00 na ng gabi, no? 2 oras kang tulog. Sa susunod mo na lang tapusin yun. Off duty ka na at kinakailangan mo nang umuwi. Baka hinahanap ka na ng mga magulang mo at paniguradong nag-aalala na yun sa'yo. Mahinahon itong tugon sa kanya. Bigla namang napangiti si Olivia. Sa wakas ay tapos na ang kanyang trabaho. Makakapagpahinga na siya kahit na sa kaunting oras. Maraming salamat po, Ma'am Flor, at pasensya na nga po pala kung mali po ang nabili ko kanina. Wala na yon, kalimutan mo na yon dahil naparusahan naman kita eh. Ano, nabusog ka ba sa bagoong at kanin kanina? Labis na nagtataka si Olivia ng sandali iyon. Tila yata nagbago ang ihip ng hangin at bumabait na sa kanya ang matanda. Sa loob-loob niya, baka naaawa lamang ito sa nangyari sa kanya kanina. Opo, ma'am. Nabusog po talaga ako sa pagkain na ibinigay niyo kanina. Sa totoo lang po, kumakain naman po talaga ako ng bagoong eh. Tugon niya sa matanda. Totoo na kumakain nga siya ng bagoong sapagkat nanggaling lamang siya sa mahirap na pamilya. Pero ang kumain ng bagoong na marami at marumi pa ang pagkakagawa ay hindi. Bueno, isang araw ay malalaman mo rin kung bakit ko yung ginagawa sa'yo. Salamat at inuunawa mo pa rin, iha. Iba ka talaga sa lahat ng naging kasambahay namin. O siya, umuwi ka na. Dumiretso ka na sa personal driver ko na si Wilmer. Magpahatid ka ron dahil gabi na. Nasa garahe lang naman siya eh. Sambit nito. Maraming salamat po, ma'am. Sige po, alis na po ako. Naiwan ko na po kayo dito. Pamamaalam niya. Napatango na lamang sa kanya ang matanda kaya naglakad na siya palabas ng tahanan. Dumiretso siya kay Mang Wilmer. Agad naman siyang sumakay ng kotse at maya-maya ay pinaandar na ito. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, may tumawag sa cellphone ni Mang Wilmer. Nang mabanggit nito ang pangalan ni Ma'am Flor, saka lang niya nalaman na ito pala ang tumatawag. Mga 5 minuto lamang ang tawag bago ibaba ng lalaki ang cellphone. Ang sabi ni Ma'am Flor, 1 linggo ka raw ang bakasyon mo, kaya matagal-tagal kang walang pasok. Sambit ni Mang Wilmer. Bakit naman po, kuya? Tanong niya rito. Abay, ewan ko. Siguro ay naawa lang siya sa'yo, Ineng. Halos all around ka rin dun eh. Kaya gusto ka rin niya na makapagpahinga muna. Biglang sumagi sa isip ni Olivia ang tungkol sa ginagawa sa kanya ni Ma'am Flor. Kaya kahit wala sa timing, natanong niya sa lalaki kung talaga bang salbahe si Ma'am Flor. Bagya namang nagulat si Mang Wilmer sa kanyang naging tanong. Abay, bakit mo naman natanong yan? Baka naman sinusubukan lang niya yung katatagan at katapangan mo, Ineng. Kagaya ko. Kala ko nga salbahe siya nun eh. Pero nang masubukan niya ang katapatan ko, abay, alam mo ba? Nagkinantimpalaan pa niya ako ng house and lot. Kaya nga mas naging tapat ako sa kanya. At tingnan mo ngayon, tumagal ako ng 15 years sa kanya. Ganyan lang talaga yun, pero mabait yun. Hindi siya matapobre na gaya ng iba. Ganun po ba, kuya? Pero sa akin po ay parang may mali. Pinapakain ba naman niya ako ng maruming bagoong at kanin kapag nakagawa ako ng konting kamalian? Yung bagoong raw na kasi yun ay dinapuan na ng ipis, palaka at daga sa pagawaan. Rejected na raw yun pero binili pa rin ni Ma'am Flor. Tapos pinagbunot pa niya ako kahit nabusog pa ako. Nagulat si Olivia nang tumawa ang lalaki. Natawa ito sa kanyang pagsusumbong. Napaniwala ka naman ni Ma'am Flor, Ineng. Tinatakot ka lang nun. At gaya nga ng sabi ko, sinusubukan lang niya ang katapatan at katatagan mo. Ako nang nagsasabing malinis na bagoong yun. Clean product yun at mapapatunayan mo yan sa mga susunod na araw. Basta, antabayanan mo na lang ang sarili mo kung magkakasakit ka ba o hindi. Naihatid naman siya ng matiwasay ni Mang Wilmer sa kanila. Na-enjoy niya rin ang kanyang bakasyon. Tama nga ang driver sa sinabi.
Mukhang malinis nga ang bagoong na pinakain sa kanya ni Ma'am Flor. Paano ba naman ay hindi nga siya nagkasakit? Di pagtatae ay wala siyang naranasan sa paglipas ng mga ilang araw. Mabait nga talaga si Ma'am Flor. Kung tutuusin ay maswerte pa nga siya dahil pagkain lamang ang parusa nito sa kanya. Karamihan naman kasi sa mga parusang iyon ay talagang kasalanan naman niya. 2 araw pa bago ang kanyang pagbabalik trabaho, ginimbal siya ng isang nakakalungkot na balita. Nagpunta pa sa kanila si Mang Wilmer upang ibalita na sumakabilang buhay na si Ma'am Flor. Hindi naman lingid sa kanyang kaalaman na nagdadialysis ang matanda noon pa man. Naipon kasi ang tubig sa baga nito at iyon ang kanyang ikinamatay. Kaya nga nagtataka siya kung bakit malakas pa ito nung pingutin siya nito at hilahin. Talagang nalungkot si Olivia ng sandaling iyon. Lalo pa siyang naluha nang maibigay si Mang Wilmer na sulat na galing sa matanda na para sa kanya. Ayon sa sulat, natutuwa ito dahil sa pagiging tapat niya, mapagpasensya at matatag sa trabaho. Malinis naman ang bagoong kaya wag raw siyang mag-alala. Nagsinungaling lang ito na galing iyon sa marumi para lang takutin siya. Humihingi ito ng tawad sa pagpingot nito sa kanya. Sa totoo lang, di dapat iyon kasali sa pagsusuri nito sa kanyang katatagan. Pero talagang nagalit ito nang maishoot niya ang arawana sa kanal. Sadyang importante lang kasi sa kanya ang isdang yon dahil regalo pa ito ng yumaong mister. Pero kinakalimutan niya na raw ang kanyang pagkakamali. Natutuwa ito dahil sa kanyang mahabang pasensya at malawak na pag-uunawa. Dahil ang pagsubok na darating ay panghabang buhay iyon. Kaya talagang sinusubukan siya ng matanda. Ramdam na raw ni Ma'am Flor na malapit na siyang mawala kaya nakapagsulat siya para sa kanya. Biglang nagulat si Olivia nang mabasa na may ipinapamana si Ma'am Flor sa kanya na malaking pera. Ang bilin pa nito, gamitin niya raw iyon sa kanyang pag-aaral, sa pagpapagamot sa mga magulang, at higit sa lahat ay sa kanilang panghanap buhay. Ipinagkaloob ito sa kanya ng matanda sa paniniwala nito na ang kayamanan ay hindi masasama sa kabilang buhay, kaya kailangan ring magbahagi sa karapat-dapat. Aantabayanan na lamang raw ni Ma'am Flor ang kanyang tagumpay kahit na nasa kabilang buhay na ito. Napapunas naman ng luha sa mga mata si Olivia nang matapos niyang mabasa ang liham. Kung alam niya lang sana na huling pagkikita lamang nila ni Ma'am Flor iyon, sana ay niyakap niya na ito ng mahigpit. Kaya naibulong niya na lamang sa hangin ng mga katagang, "Maraming salamat, Ma'am Flor, sa pagiging mabuti niyo sa akin bilang kasambahay. Hindi ko man napahalagahan ang mga pinapagawa niyo sa akin noong una. Napatunayan ko naman na may busila kayong puso." Nakiramay si Olivia sa burol ng matanda. Pinayagan naman siya ni Ma'am Sachi na mag-aral habang nagtatrabaho. Inabot pa nga nito sa kanya ang pamana. At dahil sa pamana ni Ma'am Flor, nakatulong iyon para maipagamot ang kanyang ama't ina. Kaya kahit papaano ay bahagya na rin itong nakakapaglakad. Nakapagpatayo na rin ng malaking sari-sari store si Olivia sa harapan ng kanilang tahanan. Ang kanyang ama't ina ang nagtitinda sapagkat siya ay nakapagpatuloy na sa pag-aaral. At ngayong 2023, kasalukuyan nang nakapagtapos si Olivia sa pag-aaral. At isa na siya ngayong abogado. Hinding-hindi niya malilimutan si Ma'am Flor, ang taong nagturo sa kanya sa leksyon ng buhay sa pagiging isang matatag na babae. At ang nag-iisang tao na tumulong sa kanya para makaahon sa kahirapan.